ito yung pinaka-importanting tanong. No? Ako hindi ko maintindihan bakit nyo ba kasi gustong-gusto ma-impeach yung Vice President? Bakit nyo ba pinipilit? Hindi ko rin sila maintindihan. Di ba? Di ba? Bakit nyo pinipilit? Well, yung legal na dahilan ay dahil nga dun sa iba-ibang mga impeachment complaints. No, yung isang emphasis yung confidential fund. Yung iba ay mas malawak, no? Pati yung mga crimes against humanity ay sinama, di ba? Yung iba ay focus sa corruption. So, kaya pag pinagsama-sama yan ng Justice Committee, pipiliin nila yung pinaka-compelling o yung tingin nila ay sufficient in substance or form. Pero pag pinagsama-sama mo yan, ay tingin ko very compelling na yan. From corruption, no, to threats against government officials, no, yung assassination threats. Tingin ko yan yung mga bahagi ng maiiwan doon sa iba't ibang tatlong tatlong impeachment complaints, no? Pero yan is but the tip of the iceberg. Ang talagang kinokondena mo rito ay yung ginawa ng mga Duterte sa ating bansa, no? Siyempre as impeachment limited yan, lalo na pag-akyat sa trial sa Senado. Pero yung mensahe rito ay hindi na natin papayagan yung ginawa ng mga Duterte, no? Beyond yung mga nakalagay sa complaints. Hindi na natin papayagan yung extrajudicial killings ng 35,000. Hindi na natin papayagan yung pagbenta ng ating bansa sa mga dayuhan, ng mga Chinese, no? Hindi na natin papayagan yung massive corruption, no, ng ating coffers, no, etc. etc. Hindi na natin papayagan na mismo yung gobyerno, mismo yung mga leaders ng gobyerno ay involved sa sindikato, sa drugs, sa pogo, etc. Yun yung mas ilalim nung tip of the iceberg, no? Bagaman hindi siya yung laman ng complaint, ang kahulugan ng complaint ay mas malalim, mas malawak. No? Okay. Parang hindi okay. Ginagood time lang kita, Senator. Para kunwari naghang. Meron yatang nalito yung tanong ko kanina. Bakit ba pinipilit yung ma-impeach si Sara Duterte? Sarcastic po ako. Baka naman may mga ilang naguluhan no? Pasensya na po. Seryoso to, no? Kasi hindi kumikilos yung House Yung SecGen niya di ba? Hindi pa tinatransmit sa Office of the Speaker. Ito bang show of force na ito? Yung sinasabi niyong unity of messaging coming from those 3 rallies today. You think makikinig dyan yung mga kongresista? I'm not too sure. No, I'm not too sure. Pero yung usapin kasi ng impeachment, hindi naman yan usapin ng consensus ng mga kongresista. Dahil may ilang mga key people naman na magpapasya dyan. At least yung impeachment sa House. Sa Senate kasi, separate republic siya. Pero sa Kongreso, ilang tao yung magpapasya niyan kung yan ay itutuloy o hindi. No? Kaya ibig sabihin, yung possibility ng impeachment, pwedeng mabilis, pwedeng mangyari. Yung trial ang medyo mas matagal. No? Several months yan. At pwedeng lumampas yan sa election. Most probably. No? Kaya yung mga rally ay partly pagtataas ng mga moral nung mga miyembro mo or yung mga kumbinsido na, no? Partly para ipaubot do sa hindi pa kumbinsido na ito yung dapat nilang suportahan. Ito yung dapat nilang gawin. At kung makakakuha ng malawak na suporta, lalo na sa mga susunod na survey, yan yung magiging measuring stick ng mga politiko, kongresista man o senador, no? Kaya medyo iba't iba yung layunin niyan at particular moments. Ang tingin ko dito sa pro-impeachment campaign is but the start of a campaign. Na hindi lang siya parang 1-shot, 3-shot na rally. No, tingin ko magi-scale up pa yan. No? Lalo na pwede naman mag-claim yung 3 rally na kahit magkakahiwalay sila, they are relatively successful. Ibig sabihin, nadala nila yung kanilang mga tao, yung kanilang mga target, yung kanilang mensahe, no? Sa
broader population. Kaya tingin ko wala namang magki-claim diyan na hindi victorious yung kanilang rally. Yan ay isang first stage para magkaroon ng momentum yung kampanya, no? Yung iba may ibang emphasis. Pero inuulit ko, ang unity nila ay impeach Sara.